Pati bahay sinunog. Bahay ng mga ano yan, government official dyan. Ha? Government official niya, mga housing ng gobyerno. Ganyan ang kalala sa kanila? Bahay ng mga government official? Oo. Sinusunog na nila? Alam mo ba kung saan nagmula ang gulong niyan? Kayo nang tutugay yan? Kayo nung bahay yan? Yung bahay yan, bahay ng kaibigan ko yan dyan. Ba? Tumawag sa akin kanina. Pinicturan pa. Pero wala halos bumbero eh. Ba't ganun? Hindi na kaya sa dami ng gulo. Ganun? Hindi na kaya. Sa atin kasi pag may ganyan sunog, May siyempre bumbero. automatic, may pupunta ang bumbero. Saka natatakot din sila magresponde. Ito parang hinayaang masunog. Oo, kasi dudumugin ka rin mga tao eh. So ang sumunog dito, Mga tao. taong bayan ng Nepal, bay mo talagang matinding ang galit nila, no? Matinding galit nila. Alam mo ba kung ano ang dahilan? Kaya pala ito, nakita mo yun. Pati madalang- truck ng bumbero, hinaharang Oo, kaya nga walang Ito, truck na lang army yan eh. Ganon. May mga baril na yan, pero ganun sila katatapang eh. Oo nga, no? Parang mga hitman. Ito, mga naka-helmet pa yung iba, yun. Yang lugar na yan, parang sentro ng gobyerno nila eh. Ayan, Yung bahay na ito, Oo, parang may bakod pa. hinarangan lang sila dyan, kaya hindi sila makapasok. Pero yung mga lugar na pinasok nila, yun ang ginagawa nila. Naku po, Alam mo pala ba- ang sabi mo eh. Ha? Ipanalangin natin huwag mangyari sa Pilipinas yan. Tama ka. Alam mo ba kung bakit? Oo. Kasi lahat ng sintomas, kumbaga sa sakit dyan, Oo. lahat ng sintomas, bago yan mangyari sa Nepal, ay nangyayari ngayon sa Pilipinas din. Naku po, nanang ko. Lahat ng sintomas. Ibig sabihin, bago yung sumiklab, yung ganyan kaguluhan, parang... Dinadaanan nila itong stage natin. Teka. Parang nanindigan balahibo ko sa mga tinuturon mo yan. Nelson, Eto, ha? O sige, ituloy mo. Kasi sa balita ay hindi masyadong dinidetalye, no? Kung bakit ba nagkakaganyan sa Nepal ngayon. Yun, akala ko pa naman, nag-uuna sa pag-akyat ng Mount Everest. Hindi pala yan ang dahilan. Bakod pala inaakyat, ano? Una, ang ikinagalit nila ay yung corruption din sa gobyerno. Corruption din. Ibig sabihin, mataas din ba ang korupsyon sa Nepal? Mataas din. Nepotismo. Naku po. Magkakamag-anak din. Palit-palitan din sa... At eto ang matindi, Jen. Yung mga Nepo kids. Di ba meron din ngayon dyan sa atin? Nepo kids. Yung mga mayayaman. Ito nga kapag post din yung puno din ng yaman. Oo. Ito naman, ano? mga anak ng mga politiko. Tapos, sa kabila niyan, naghihirap naman sila, yung mga tao. Naku, gumuguho din yung tulay nila. Binabaha din sila dyan. At tinan mo, katulad ng Pilipinas. Naku po, nanang ko. Di ba? Nanang ko po. Oo nga, yung mahirap talaga namang halos baon na baon sa hirap. Samantalang yung mga anak ng mga mayayaman, opisyales, anak ng politiko, ayan, ang rarang yan ng mga ipinapakita. ang tindi din ng comparison nila. Oo. Nepali politician kids. Oo. Ba, meron din silang grupo. Meron kayang BGC rin dyan, wala? Wala silang ganun. Ay, pati pareho-pareho na pinapakita. Pagkain, damit, relo. Di ba, karangyaan? Oo nga, isa kamukha pa ni Mayor. Eto pa. Sino Mayor? Eto pa. Meron din aligasyon ng mga korupsyon sa infrastructure at development project. Naku po. Mga kontrata. Alam mo bang ginagawa ng mga politiko sa mga kontratista? Hinihingan ng mga tongpats. Kaya pala gumuguho rin ito. Oo. Parehong-pareho nga. May tongpats din? May tongpats sa construction. Ilang porsyento daw? 30%, 20% o 35%? Hindi binanggit ni engineer ng Nepal Wala si engineer. Wala atang DE dyan. Wala. Wala pa district Ito siguro engineer. mas garapalan kasi yung mismo mga opisyal ang gumagawa. Isang halimbawa, yung construction ng kanilang paliparan, airport. Yan Isang mahalagang pasilidad dyan. 2017, sobrang mahal dyan. Overpriced? 2 Airbus A330, lugi ang gobyerno. Sobrang laki na nalugi. Merong lagayan. Naku po. Nanghihingi nga ng komisyon. Naku po. Ayan. Kapalit ng pagbibigay ng kontrata. Parang narinig na natin sa Senate hearing yan di ba? Kontrata. Sigurado ka bang Nepal yung balitang binabasa mo? Baka naman nagkakamali tayo. Ito po ay nangyayari sa Nepal
at Pilipinas. O, yung komisyonan, ha? Kaya nga sabi ko sa iyo, pareho. Yung mga paratang na yan, mga paratang. Pareho. Okay. Kasi sa kanila matindi eh. Sa atin, dito sa baba, medyo na-okay na natin ito eh. Pero dati, lagayan din dito, ha? Ano itinutukoy ko? Yung magre-rehistro ka lang ng business permit pa lang. Tatagain ka na ng business registration pa lang, business name. Hindi ka makakuha ng permit dahil kailangan mo maglagay. So ganyan, bumuhos ang tao, lumabas sa kanila ang tao? Okay. At ang pinaka-itinuturo nilang pasimuno ay yung kanilang Prime Minister. Sa kanila kasi, ibang presidente, ibang Prime Minister. Ang Prime Minister kasi, yan ang halos lahat ng siya yung trabaho. kumikilos. Yes. At yung dating Home Minister ay nakita rin na nasa sangkot din sa suhulan sa mga opisyal naman ng immigration. Naku po. Immigration din? May immigration din. Antindi. Gaano ba kadami ang tao sa Nepal? Sabihin ng populasyon nila? Marami din yan. Ganon? Hindi lang yung pati mismong lupa ng gobyerno, kinakamkam ng mga leader ng politika at ginagawa nilang pangsarili at kumisa, tinatayong pa ng negosyo. Ganyan sa mga probinsya natin, Nelson. Tama. Yung mga local, mga politicians na akala ng mga mahihirap, kanila pa. Ang malupit sa kanila, Jen, dito sa atin, okay pa eh. Kasi hindi pa ganun kalala eh. Ang malala, at sana ito hindi umabot dito, pati hudikatura. Pati yung mga judge. Ano nangyari? Pinagbanta ng buhay? Hindi. Yung mga judge, kapag wala kang... Naku, nabibili ng hustisya nila. Nabibili ang hustisya. Yan ang talaga naman. So, ang tao, wala nang susulingan. Wala na. Alam mo, inaapi ka. Kanino ka magtatakbo, di ba? Nakapaninindig balahibo buti pa ngayon. rito sa atin, may Supreme Court pa. Talaga namang gumagana. Ayun pa. Minsan nga lang, nababaliwala. Sige. Ito ang pinakamatindi, Jen. Ito yan na talaga nag-udyok sa tao para lumabas. Ito yung pinakahuli. Ito, ha? Yan pala, premise. Yan kasi yung mga, nangyayari. Sa atin, maliban yung gulo na yan, di ba? Hindi pa tayo umaabot sa ganyan. Pero yung mga binanggit natin na mga akusasyon sa katiwalian, mga nepotismo, mga nepo kids, nakita na natin yan. Parang nangyari sa Pilipinas. Lagayan, komisyon. Ito yung sinasabi nilang, ano yung triggering factor. Parang napuno na. Okay, Ito yun. Ipinagbawal nila ang social media. Teka. Ibig sabihin, kung yung ikaw pwede mag-post. Ngayon kasi sa atin lahat ng gusto mong i-post sa social media pwede. Diyan natin nakikita, di ba, yung galit nila. Yes, doon sila nagpapahin na kanilang saloobin. Pinopost nila yung mga politiko. Sinasabi nila kung ano-ano. Yan, vlogger, influencer, etc. Doon sa Nepal, masyadong pikon siguro. Hindi natagalan nung... yung pressure ng social media. Makita mo yung mga anak mo nandun sa binabas, di ba? Ang ginawa ay... Ibinawal nila ang TikTok. Nako. Ibinawal nila ang Facebook. Nako po. Ipinagbawal nila ang Twitter. Nako po. Walang masulingan ng tao. YouTube. Wala pa silang YouTube doon? YouTube, bawal. Bawal din? Lahat. Hindi pa naman doon nangyari sa Pilipinas. At wag mong gagawin yan. Kasi parang yan vulkan di ba? Vulkan. Kasi yan ang, kumbaga, yan na lang labasan. Yan ang labasan ng init ng ulo ng tao Social media Pagka yan, tinanggal mo pa, nagpuntahan ngayon sa kalsada yung mga tao. Yun pala ang triggering factor ng Nepal, Ibig sabihin, malakas din pala social media sa kanila dyan. Malakas. Doon nga sila bumubuhos ng protesta Marami din pala mga vlogger sa kanila, siguro, mga influencer, no? Yes. Kaya nga, Kaya sabi ko siya noon pa, magbago tayo ng karir Mag-vlogger tayo ngayon. Punta tayo Nepal. Yun na nangyari. Talagang makapangyarihan na ngayon talaga. Kaya takin mo. Sobrang... Dati wala namang halos pumapansin. So, bakit sa ibang bansa, walang gaano pumapansin yan. Pero ngayon, nakapag-uudyok na ng ganyang kilos, sino nagsimula ng protesta? Natural, hindi yung mga matatanda. Diba? Siyempre, Kasi hindi naman sila masyado nagsa-social media, di ba? Sinasabi sa report na ang protestang ito sa kalsada at mga nangyayari ngayong kaguluhan ay pinasimulan ng mga
Generation C, Gen Z. Gen Z! Gen Z, Barjaga. Gen Z, Barjaga. Mga baka Huwag bata niyo akong may damay-damay dyan sa Nepal. Nananahimik ako rito sa himpilan natin. Kasi nga naman, Jen, ikaw, di ba? Libangan mo na nga lang yung social media. Oo. Diyan mo na nga lang ibinubuhos ang oras mo. Pati sama ng loob mo, Sama dyan mo mo na ng loob sa ibubulalas. gobyerno, diyan mo ibinubulalas, tinanggal mo pa. Parang sinagkaan Oo. ang iyong yung kalayaan. Totoo. At ito, sabi dito sa report, Grabe. Jen, hindi sila organisado. Walang leader. Oo. Gano'n. So, nagkita-kita na lang sa kalsada? Siguro dahil sa naiinip sa bahay. Di ba? Wala silang ginagawa. Naglabasan. Nako. Oo. Kailan nangyari yan ito? Babago lang yan eh. Ayun. Kahapon lang ata yung mga video. Kaya may paalala yung DFA sa mga Pilipino dyan, huwag mo nang lumabas ng bahay. Pero sa ngayon, baka naman humupa na ngayon. Kasi kung 24 oras na ang nakalipas sa mga oras kaya ito baka naman... Medyo humupa dahil yung kanilang Prime Minister na si KP Sharma Oli ay nag-resign na po sa pwesto. Ayun. So Nag-resign. napilitan ng nag-resign. Nakialam na ata yung presidente nila, Nelson, Oho. 22 pa naman. Ang daming anak namatay, 22 na. May namatay ng sibilyan? Kasi siyempre may Yun ang pulis, may mga nagrarally, may nanununog. Oho. Di ba? So, humupa ang sitwasyon doon nung nag-resign ang kanilang prime minister. At saka nanghuhuli na rin yung militar na mga nanggugulo. Ang sabi naman nila, masyado yatang marahas yung panghuhuli. Oho. Wala daw magagawa dahil... Saka mantakin mo, kung 22 na ang nabilang na namamatay, di parang nakikinikinita mo, may mga nasugatan na rin dyan. Alam mo ba kung ano mga nadamay dyan sa panggugulo na yan? Oho. Sinunog nila, gusali ng paryamento. Yun pala Parliament building. Oho, kaya pala nakikita natin, Pati yung pulong tanggapan ng Nepali Congress Party. Pati kongreso nila. Parliament, Congress, pati ang bahay ng dating Prime Minister na si Sher Bahadur Deyuba. Yung kaninang magandang bahay na nakita natin. Nako po. Pinagsisira ang bahay ng iba pang politiko. Yung nakita nating mga bahay kanina. Ayun. Uulitin natin yung ating binabanggit kayo kaya pala nasabi natin, siguro manalangin tayo, wag itong... Wag mangyari sa atin. Gumawa na tayo siguro ng mga hakbang. Kaya pala kayo may nakita ko na, sino ba yun? Iniisip ko mabuti na ang kanyang panawagan, kasi may problema ang bansa natin, pwede ba isang tabi niyo muna ang politika? Solusyonan muna natin ang problema ng ating bansa. Kasi ang iba daw, ngayon Nelson, may mga lumalabas na ang gusto solusyonan ang problema ng bansa, pero hindi nila maalis yung kulay ng politika. Yun nga sinasabi natin no? Bakit ba kailangan, halimbawa, flood control anomaly, o ghost project, bakit kailangan ikabit mo ba kung sinong presidente? Yun na nga Hindi naman, di ba? Kaya nga sabi nila, sa pagsugpo ng graft and corruption, wag siguro na natin tignan ang kulay ng politika. Anong kulay? Yes. Diba? Kasi kung yan, regardless ng political affiliation, panagutin natin, di ba? Yun ang dapat puro sigurong mangyari. At kahit man hindi tayo tulad ng pananaw politika, paniniwala, dapat magkaisa tayo, labanan natin tong korupsyon na ito. Totoo. Diba? Kasi kapag nahinto natin yan, so sa tingin ko, uusad na ng magandang bansa natin. Di ba? Tagal na Di ba? Ang Pangulong Bongbong may nakauwi na ng Pilipinas, galing Cambodia. Nakarating na ba? Hindi pa yata. Wala pa. Pero alam ko, ha?